Kahit anong mangyari, sasamba tayo kay Lord. Amen po ba? Pero bago po ako mag-share, dahil may usapan kami ng mga pastor sa Taguig na ipapanalangin ang bansa dahil ngayon po ay may protest rally. Dalawa po ata yun, ano? San po yung isa? Sa Luneta. Yung pangalawa? Sa EDSA. Monument, ano? People Power Monument. Ngayon, marami pong galit na galit, no? Ang isa pa hong masamang balita ay hindi na raw po kalabaw ang national, ang pambansang hayop, no? Alam nyo kung ano na po ang pambansang hayop ngayon? Buwaya. No, nakakalungkot po, no? Dahil nga po laganap ang buwaya sa buong nationwide po kasi yung corruption. At pero hindi po lahat ng contractor corrupt, no? Meron po tayong contractor dito, si Engineer Egay. Amen, no? Kaya yung mga itinulong niya rito, kickback niya po yon sa joke lang. Ah, yan po ang matinong susunod. Baka ikaw ay maging district engineer na ng Quezon City, no? Amen ba? O baka maraming lumapit sa yung mga politiko at ano. Ha? Ganun ba? Ganun ba? Oo nga, no? Mukhang maraming makukulong. Okay, may babasahin lamang po ako. Dito po sa, kung may Bible po kayo, 2 Chronicles chapter 7, verse 14. Ang sabi po dito, if my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray. Actually, nakalagay po ito sa monumento ng EDSA, no? Yan pong 2 Chronicles 7:14. Ang sabi po doon, and seek my face, turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sins, heal their land. Meron pong tatlong condition para ma-heal ang land. Number 1 condition, kapag ang mga tunay na anak ng Diyos ay magpapakumbaba, hindi po magtuturuan, hindi hindi ko alam, yung amnesia, no? Si Edu Manzano pala may tatayong Contractors University, no? At kasama po sa kurso yung amnesia, selective amnesia. Yung hindi ko alam, di ko alam. Pero ang sabi po kasi dito, kung ang mga tao ng Diyos, tayo pong mga Christians, mga tao ng Panginoon, ay magpakumbaba. Kaya ang dami ko na pinupuntahang prayer rally, pero hindi po pagpapakumbaba ang naririnig ko, no? Puro galit, politics, at ibagsak. Yun po ang naririnig ko. Pero ang sabi ng Bible, kung ang mga tao ko ay magpakumbaba, hindi magpataasan, hindi magpagalingan, hindi magturuan at sisihan, and pray, and seek my face. Tatlo po yan. No? Hanapin ang mukha ng Diyos. Ibig sabihin, hanapin ang kalooban ng Diyos. Seeking the will of God and turn from their wicked ways. Talikuran ang mga kasamaan. Kapag ka ginawa yung tatlong condition, ano po yung promise ni Lord? Ano po yung promise? I will hear from heaven, I will forgive their sins, and
Heal their land. Kaya sa dami-dami ng mga napuntahan ko na pong mga prayer rally ng mga Christian, hindi po natutupad yan. No? At nakakalungkot po at ang nangyayari sa corruption sa Pilipinas, imbis na mabawasan dahil lang marami ng Christian, napipreach na yung gospel, ay lumalaganap pa. Dahil ang mga Christian ay hindi nagiging active sa prayer, hindi nagiging active sa Word of God, seeking the face of God, ay ang nangyayari nagiging worldly, carnal Christians. No? Mas marami ang oras sa cellphone kaysa sa Bible. Kaya kung tayo po, we will humble ourselves. We will truly pray. We will repent in behalf of our government, of our nation. Kung makikita lang ng mga unbelievers na magsisimula sa mga Christian na tinawag ng Diyos, magsisimula sa kanila ang humility, magsisimula sa kanila ang repentance, magsisimula sa kanila ang prayer life, ano pong mangyayari? 3 promise. Conditions, 4 conditions, and 3 promises. Then I will hear from heaven. I will forgive their sin. I will heal their land. Kaya eto nga po, sabi nila kasi August month daw ay ghost month, no? Kaya maraming ghost project na naglalabasan. No? Pero purihin ng Diyos, ang mga tunay na Kristiyano, tinatalo ang demonyo, kaya tayo ay mga ghost buster. Amen ba? Dahil si Satanas talaga ang tunay na magnanakaw. John chapter 10, verse 10, the thief comes not to steal but to kill and destroy. Kaya ang tunay nating kalaban dito ay demonyo, hindi politiko. Kaya wag po tayong makisawsaw sa away politika. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, wag kang makisawsaw sa away politika. Sabi ng Matthew 5, blessed are the peacemaker, for they shall be called children of God. Hindi ba tayo, brother, sana dapat magalit tayo kasi yung daming corrupt, etc., etc. That's true, dapat magalit. Pero hindi tayo magagalit. Alam natin, as a Bible believer, Bible reading Christian, alam natin si Satan ang tunay na magnanakaw. Si Satan ang tunay nating kalaban. Anong dapat maging reaction natin sa mga nangyayari? Dapat husgahan na natin si ganito, patayin na kagad, firing squad. Alam niyo po, hindi po tayo judge para humatol. Ibigay natin sa ombudsman ang paghatol. Amen po ba? Hindi, si ganito, wala namang kasalanan si ganyan. Hindi rin po tayo abogado para magdepensa ng politiko. Mayayaman niyang mga congressman na yan at senador. Hayaan na lang nating ipagtanggol sila ng kanilang mga abogado. Anong gagawin natin? Mag-pray. Ano ba inutos sa atin? No? 1 Timothy chapter 2. Tingnan po natin. Ito po ang tungkulin ng mga Kristiyano. 1 Timothy chapter 2, verse 1. Ayan, ano pong sinasabi sa 1 Timothy chapter 2, verse 1? I exhort, therefore, first of all, supplications, prayer, intercession, giving thanks be made for all men. Now, sinabi po dyan, all men. Hindi ka pipili na, Lord, yung mga, ikaw lang, i-bless mo lang, Lord, ang mga kapartido namin sa politika. No? Halimbawa, ikaw ay pro Duterte.
o ikaw ay pro-Marcos, wala pong sinabi dyan na pray for selective political party. Sabi doon, pray for all men. Naunawaan po ba natin? That should be the attitude of a Christian. And lahat po, Catholic, Muslim, Hindu, Buddhist, Protestante, Iglesia, Sabadista, Mormons, ipag-pray natin sila. Anuman ang kanilang political affiliation. Sila man ay pro Duterte, pro Marcos, o anuman. Pray for all men. Pray for their salvation. Pray that they will repent. Pray that they may accept Christ as Lord and Savior. In verse 2, ano po yung verse 2? Ano po sa amin verse 2? Basahin nga po natin, sabay-sabay. Ayan, ano yung utos dyan? Huwag nyo ipag-pray ang presidente nyo. Anti-Marcos tayo. Ano sabi sa verse 2? Sino ba yung nasa authority? Sino ba yung nakaupo? Whether you like that person or not, you are required by God to pray for that person. Amen po ba? Pray for kings and those who are in authority. Ang problema po kasi sa atin, nakikigaya tayo sa worldly people. Ang mga makamundong tao, puro galit ang nasa puso nila. No, kahit maganda na yung ginagawa ng isang politiko, hindi, ganito yan, di ba? Kahit naman pangit yung ginagawa ng isang politiko, dahil kakampi ko yan, wag yan, mabait. No? Ang pinapairal niya is yung kanyang bias, political bias. We stick on the truth, we stick on justice. No, hindi tayo kakampi sa tao. Kakampi tayo sa totoo. Sa katotohanan. Sa katarungan. No, wala tayong sinisino. Pag mali, mali. Pag tama, tama. Naunawaan po ba natin? Kahit kapartido pa, kahit yan pa yung political party mo. Pag mali siya, mali siya. Pag tama siya, tama siya. Pray for those who are in authority. Pag pinagpe-pray natin kung sino man yung nakaupo, sinusuportahan, ginagalang, nire-respeto, pinapanalangin, ano daw mangyayari sa ating bayan? We will, lead a quiet and peaceable life in all godliness and reverence. That's the problem because kaya walang peace, walang godliness sa atin kasi ang mga Christian, punong-puno ng bitterness and hatred, lalo na sa mga politiko. No? Sa totoo lang, we have to pray for them. We have to pray that they may accept Christ as Lord and Savior. That they may repent. Sa oras na ito, gusto ko lang pong gawin natin po yung kunin tong pagkakataon to pray for our nation. Pwede po ba tayong tumayo? Sige po, sa oras na ito, alisin po muna natin yung ating mga political bias. Yes, alam po natin, nakakagalit, nakakainis, yung tax mo, bayad kaya ng bayad ng tax, tapos mababalitaan mo, ninanakaw lang, dinadala sa casino. No? Natural lang magalit. No? Halimbawa, si Raul, galit na. No? Susunugin daw niya yung no? Raul, tumanggap ka ba, Raul? Tumanggap ng pagpapala, no? Kay Lord. Pero alam niyo ito, let's really pray.
Magkaroon po tayo ng compassion sa mga taong involved sa corruption. Na-deceive sila ni Satan. Naakit sila. Nasilaw sila ng pera. Nakalimutan nila ang malasakit sa mga mamamayang Pilipino. Naakit sila ng mga milyon, bilyon. Naakit sila ng mga luxury cars, luxury watch, luxury, pati payong, luxury bag, para matustusan yung kanilang mga luho, ay ninakaw nila ang pera ng bayan. They are deceived. They are victims of Satan. They are totally in darkness. Kaya pag-pray natin sila na magsisi, matakot sa Diyos. Yes, pag-pray natin silang makulong, ibalik yung pera, ninakaw sa bansa. That's right, that's true. Pero higit sa lahat, pag-pray natin silang makakilala kay Jesus. Magsisi, maligtas ang kaluluwa sa impyerno. Na magkaroon pa sila ng another chance. Amen po ba? Huwag po tayong mapuno ng galit sa kanila. Sabi nga, huwag mo isiping nakatayo ka, baka ikaw naman ang susunod na matumba. Natukso sila, baka ikaw naman ang susunod na matukso. Kaya huwag po tayong maging husgado, hindi po tayo judge. At huwag rin po tayong maging abogado dahil hindi naman po natin trabaho yan. Ang trabaho natin is pray for all men, pray for salvation, pray for repentance. I'm requesting Pastor Roland to lead us in prayer, especially in Quezon City. Praise the Lord. Before we pray, shall we sing that song as a song of prayer to God, that we put ourselves in between God and this country, the Philippines. Lord, we put ourselves in the gap, Lord. If my people shall humble themselves and pray. Yes, Lord. If they seek their face, shall humble themselves, turn from their wicked ways, then the Lord will hear us from heaven. I will hear from heaven, and the Lord will forgive us our sins and trespasses. And from heaven, the Lord has promised that you will heal, Lord. You will heal our land, Lord. Lord, heal our land. Father, heal, Lord, our land, and hear our cry. Hear our cry, and turn our nation back
At hindi lang, Panginoon, ang aming bansa, ang aming ini-intercede. The same, Lord, as we intercede for the body of Christ. Make us united, Lord. Hindi lang isang agenda ng isang church, ng big church, small church, independent church. Kami mga Christians, kami mga born again, we must be the light of this world, Lord. That we united, Christians are united for God, united for this corruption, united for wrongdoings. But we will pray because there is power in unity. There is power in unity, Lord. Hallelujah. Shall we sing that song? Nagsusumamo, nagpapakumbaba. Amen. Nagsusumamo, Diyos, kami patawarin Yes, Lord. sa aming sala, sa pagkakabahabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Nagsusumamo, Panginoon. Sama-sama kaming nananalangin. Nagpapakumbaba. Patawarin mo kaming mga born again. Kaming mga sumusunod sa Diyos. Kaming mga churches all over the Philippines. Bahagi at sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo kami. Pag-isahin mo Ang laman ng aming puso. Yes, Lord. At pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Yes. Bigkisin ang iyong pag-ibig, Bigkisin mo kami. bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa amin. Pag-isahin mo kami, Panginoon. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. At pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Jesus, maghari ka. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Jesus, maghari ka. Winawakasan po namin, Panginoon, ang corruption sa Quezon City. Yes, Father. Kung nasaan ang church na ito. At itinatalaga po namin maghari si Kristo. Ang katwiran, ang good governance, ang hustisya, pagmamahal sa Diyos, at pagmamahal sa bayan. Panginoon, kami mga born again, Lord, we will pray, continue to pray and pray until we'll see that there is a politics, there is the science of good governance. There will be peace in this country. There will be peace in this city, Quezon City, and all the cities of this country. At salamat, Panginoon. We will light the church, Lord. Will shine, make His luminance, so that the darkness will be covered by your lightness, O God. Thank you, Lord, for answering these prayers. This is all our praise. In Jesus' name, everybody agree and say, Amen. Lord, we include our President and all the cabinet members and the Blue Ribbon Committee, ang Independent Commission for the investigating the so-called scandal
corruption in DPWH. Lord, we pray, let truth and justice prevail. Manaig ang katotohanan. Mahatulan ang guilty sa corruption. Expose mo pa, Panginoon, ang expose at huwag silang makatakas, huwag silang makapagtago, at magkaroon sila ng banal na takot sa Diyos. Makonsensya sila sa kanilang ginagawang kasakiman at kasamaan. Sino man sila, anumang political party sila, O Diyos. Lord, ang mahalaga, kahabagan mong sambayan ng Pilipino, matapos ng corruption sa gobyerno, maghari na ang katarungan, katotohanan, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Huwag manaig ang kampi-kampi sa politics, kundi manaig ang katotohanan. Manaig ang katarungan, O Diyos. Magsisi ang dapat magsisi. At Lord, we ask, wag po kaming matulad sa Indonesia, sa Nepal, sa mga sinunog ng mga bahay ng mga government officials, pinatay. We pray for peaceful protest rally sa Luneta, sa EDSA. In the name of Jesus, we pray, Lord, for unity for this nation to come to God, to humble ourselves. And we rebuke Satan right now. Let us rebuke Satan, ang magnanakaw na pumapasok, pinoposes ang mga government officials. We rebuke you, Satan. Bitawan mo ang aming gobyerno, ang aming mga congressman, senador. In the name of Jesus, we bind you, we rebuke you. Lumayas ka sa isip ng mga government officials. In Jesus' name, mapalaya sila sa pagiging gahaman sa salapi. Magkaroon sila ng compassion for the Filipino people. And let there be revival, pangunahan ng mga pastor, ang body of Christ, ang tunay na pagpapakumbaba at pagsisisi. In Jesus' mighty name. And everybody say, Amen and Amen and Amen. Makakaupo na po tayong lahat. Praise God, praise God. Kaya, the Philippines is for Jesus. Amen po ba? Ngayon, ang topic po natin ay paano kung i-bless ka ni Lord dahil sinunod mo yung binhi ng pagpapala. Sino po ito? Ginagawa po yung binhi ng pagpapala. Binhi ng pagsunod, nagtatanim ng pagsunod sa Diyos, nagtatanim ng kasipagan, pagbibigay, pananampalataya. Siyempre, aani ka ng pagpapala. Ngayon, ano ang dapat gawin para pag pinagpala ka, hindi ka matukso? Kasi marami, kung kailan pinagpapala ng Diyos, lalong nahuhulog sa kasalanan. Halimbawa, si Raul natanggap ang sweldo, bonus, no? Tapos nakita ng mga barkada, blow out ka naman dyan. Punta tayong casino. Di ba? Oo. Matutukso siya, di ba? Pagka dumating ang blessing, na-promote ka sa trabaho, nakatanggap ka ng sweldo, ano ang purpose ng pagpapala ng Diyos? Ito po, pinagpala ka upang magbigay. Amen. Upang maging giver po tayo. Kapag pinagpala ka ng Diyos at pinagdamot mo ang blessing na binigay sa iyo ng Diyos, pinambili mo ng mamahaling Rolex watch, pinambili mo ng mamahaling mga Louis Vuitton, yan.
Binilagyan ng sasakyang, ano ba yun? Lamborghini. Yeah. Ferrari. Wala. Ubus agad yan. Di ba? Punta ka kagad ng casino. Oh, wala na. Nahulog ka na sa bitag ni Satan. Yung blessing ng Diyos sa iyo magiging sumpa. Kaya po, para hindi ka matukso. Sabi nga, the love of money is the root of all evil. Alam niyo po, ang pera, halimbawa, no? Ayan. Meron po tayo, hindi po to 50 million, ha? 50 pesos. Halimbawa, itong pera, sabi ng Biblia, hindi masama ang pera. Kailangan natin ng pera pambili ng pagkain, bayad ng kuryente, para sa pamilya. Pero, kung ang pera, sinasamba mo na, no? Iniisip mo lagi, puro pera. Di ba? Nakakita na ba kayo ng mainit ang ulo pag walang pera? Ha? Di ba? Nakasimangot. Oh, pero pag pero pagkapakitaan mo ng pera, ngumingiti na. Di ba? Oo. Therapy. Oo, no? Talaga, tapalan mo nga ng pera yan, matamlay, wala sa mood, di ba? Biglang sumaya nung pinakitaan mo lang ng no? Okay. Ngayon, pero dahil lang sa pera, alam mo, nag-aaway mag-asawa. Dahil lang sa pera, magkapatid, nag-aaway. No? Dahil sa pera, best friend, nagkahiwalay. Dahil sa pera, natukso sa kasalanan, nakalimot sa Diyos. Pero alam nyo, ang solusyon para wag kang mapasama sa pera, ihulog mo sa offering bag. Amen ba? Surrender mo ang pera kay Lord. That's the very purpose of blessing. Ano po ba? Ito po, tignan natin. Ang panata. Ano po ba yung panata na yan? Pangako sa Diyos. Ito po. Ano po yan? Basahin niyo pa. Ang panata na ibigay ang ikasampu. Makikita niyo po dyan si Jacob. Ang nangyari po kasi, si Jacob po ay tatay niya si Isaac. At tatay ni Isaac, si Abraham. These forefathers are covenant keeper o covenant partner ng Diyos. Kaya yung iba sinasabi, Brother Sunny, ayoko ng topic yung tithes and offering. Prosperity gospel yan. Yung mga pastor, nagpapayaman lang yan sa tithes and offering. No? Kaya paborito nilang topic. Mga kapatid, sinasabi nung iba, panahon lang yan ng batas ni Moses. Wala pa si Moses, may nagtatites na. May nagbibigay na ng ikapo. Si Abraham, nagbibigay na ng 10%. At eto po, tignan nyo si Jacob. Si Jacob, natutulog siya, nananaginip siya, may mga angels. At may hagdan patungo kay Jesus, Son of God. Yan po yung pangyayari na lumayas siya sa bahay ng kanyang magulang. Papatayin siya ni Esau. Kasi naagawan niya ng anointing o blessing ng kanyang tatay. Kasi mamamatay na tatay niya, malabo na mata. At bago mamatay, ipapasa yung kanyang blessing or anointing sa kanyang anak. Ngayon, ang nangyari po kasi, nag-usap sila ng nanay niya ni Jacob, ikaw ang karapat dapat i-bless. Pasawayan yung kuya mo, si Esau. Hindi masunurin sa magulang yan. Si Jacob kasi, kung ano yung utos ng magulang, nandoon yan.
no? Magalang, marespeto sa magulang. Kaya yung kuya mo, hindi yan karapat dapat i-bless. Kunin mo yung blessing ng kuya mo. Actually, pero tradition, nasa panganay ibibigay ang blessing. Yun nga, nagpanggap si Jacob na Esau. Sa kanya na-release ang blessing pagdating ni Esau, na-release ni Isaac yung blessing kay Jacob. Pagdating ni Esau, sabi niya, hindi ba ikaw yun nandito kanina? Sabi niya, hindi ako yun. Na kailangan ko ng blessing. Hindi, na-release ko na eh. Napunta na kay Jacob. Sa galit ni Esau, papatayin niya si Jacob. Kaya sabi nung nanay, sige, tumakas ka na. Maglakbay ka na. Puntahan mo yung uncle mo, si Laban, doon ka mag-asawa sa mga kalahi natin. At masunurin talaga si Jacob. Kung ano utos ng magulang, sinusunod niya. At habang naglalakbay siya, napagod siya, natulog siya saglit, at eto na yung panaginip niyang mga angel. Now, tignan niyo po dito. Basahin nga po natin, sabay-sabay. Okay. Next. Kung gayon, ang ikasampung bahagi. Now, dito niya sinabing magbibigay siya ng 10%. Ang sabi lang niya, pag ako binless ni Lord, pag ako ginabayan ni Lord, pag binigay niya lahat ng pangangailangan ko, sinamahan niya ako, lahat ng blessing na matatanggap ko, 10% para kay Lord. Now, ang tithes and offering po ay hindi po yan ayon lang sa batas. Yan po ay commitment to God. No? Love relationship yan. Na dahil minahal ka ng Diyos, in return, mamahalin mo rin ng Diyos. Dahil binigyan ka ng Diyos, meron ka ring ibibigay sa Diyos. Naunawaan po ba natin? Kaya yun po ang purpose nun. Hindi po yan, batas lang po yan. Tradisyon, sabi ng iba. No. It's a relationship. It's a covenant. It's a commitment to to Jesus, the one who blessed you, who provides your needs, who forgive your sins, who heal your sickness. Now, eto po, upang magbigay sa kabutihan ng Diyos. Sino po rito naranasan kabutihan ng Diyos? Taas po ang kamay. Nakapagbigay na ba kayo ng handog sa kabutihan ng Diyos? Eto po, anong sabi po rito? Basahin po natin uli, ano ang aking isusukli sa Panginoon? Sa lahat niyang kabutihan sa akin, aking itataas ang saro ng kaligtasan at tatawag sa pangalan ng Panginoon. Tutuparin ko ang aking mga panata sa Panginoon sa harap ng lahat ng kanyang bayan. Kaya sa mga kabutihang ginawa sa iyo ni Lord, ano naman yung susukli mo sa Diyos? Amen? Pinagaling ka niya sa iyong karamdaman. Nilutas niya problema mo. Pinrovide niya pangangailangan mo. Meron ka bang naisip na isusukli? Hindi kailangan ni Lord ng pera, pero kailangan niya ng pagmamahal, pagsunod. Appreciation. It's a sign of appreciation. Pag binigay mo yung tithes and offering mo sa Panginoon, it's a symbol that you love God and you appreciate the goodness of God. At ito po, tuparin ang panata. Ayan.
tuparin mo ang pangako mo sa Diyos. Merong, ito matagal ko na pong sinishare, yung iba baka hindi pa naririnig. Meron po isang negosyante na nagpa-counsel sa pastor. Sabi niya, Pastor, ano bang gagawin ko kasi bagsak negosyo namin? May tindahan lang ako. Wala, matuma lang customer. Ano bang gagawin ko para umunlad yung business? Ang sabi ng pastor, sabi ng Bible, para i-bless ka, magbigay ka ng 10%. Ano yung 10%? Kung magkano yung kinikita mo sa negosyo mo, yung 10 total nun, kukunin mo yung 10%. Halimbawa, naka 20,000 ka. Magkano yung 10%, 20,000? 2,000. O di bibigay mo yun. Ganun ba? Oo. Ginawa niya, sinunod niya yung pastor. At binless, yung tindahan niya naging mini grocery. At umunlad pa, nagkaroon pa siya ng mga branches. Kaya, pero dumating ang time, tinawag niya uli yung pastor. Pastor, ang problema ako. Anong problema mo? Umunlad yung negosyo mo. Dumami, oh. From sari-sari store to grocery. May branches ka pa. Ano pinoproblema mo? Lumalaki yung 10%. Lumataas yung tithe ko. Ganun. Oo. Sayang, nakakapanghinayang. Ganun, nanghihinayang ka. Sige, magpe-pray tayo, sabi ng pastor. Pray tayong bumagsak ang negosyo mo para lumiit ang 10% mo. No? Alam nyo, nakakalungkot nga lang po na isipin po natin, ang Diyos hindi nang hihinayang na magbigay sa atin ng blessing. Pero tayo, masyadong nang hihinayang ibigay ang tithes and offering kay Lord. Bakit kaya ganun? No? Biruin mo, 90% lang ang sayo, 90%, kay Lord 10% lang. Hindi niya naman kinukuha sa iyo yung 100%. Naunawaan niyo po ba? Meron pong isang kwento, isang pulubi. Naglilimos siya. Ito po sa Amerika, may kwento lang po nabasa ko sa libro. Merong isang lalaki gusto niyang bigyan ng $1. Yung $1, binilang niya pa, di $7 yung pera niya. Di inabot niya na yung $1 sa pulubi. Nakita nung pulubi may $6 pa. Ang ginawa ng pulubi, kinuha lahat yung $6, tumakbo. Ano masasabi niyo sa pulubing yan? Gahaman. Sige, ano pa? Corrupt, no? Tuso. Sige, light-lightin pa natin. Snatcher, makasarili, yan, sakim. Sige, lightin pa. No? Okay. Magnanakaw, buwaya. Lightin pa natin. Halimbawa, tayo po, binigyan tayo ni Lord ng 7 days. Tapos yung 6 days, sabi ni Lord, sige, magtrabaho ka 6 days para sa iyo yan. Pero yung ikapitong araw, para sa akin, sasamba ka, magwo-worship ka. Minsan, hindi pa natin binibigay kay Lord. Ma-absent pa tayo. Di ba? Kinukuha pa natin yung para kay Lord. Anong tawag doon? Buwaya. Sige, lightin pa. Sige, lightin pa natin. Parang tayo pala yun. Diba? Biruin mo binibigay. Ang 90% lang naman ng para sa'yo, tapos 10% lang kay Lord. Hindi pa natin maibigay. Halimbawa, hindi mo nabigay, nakakalimutan mong ibigay yung 10% mo. Hindi mo pa naibibigay. Anong tawag sa'yo? Buwaya. Okay, may amnesia. Oo. No? Kaya, ang mga
magnanakaw, hindi niya binibigay yung para doon sa dapat bigan. Eto po ngayon. Sabay-sabay po, basahin natin. Ayun. Kapag meron kang panata, may pangako ka sa Diyos. Tuparin mo. Amen po ba? Sabihin nyo nga sa katabi nyo, pag may pinangako ka sa Diyos, tuparin mo. No? Yung iba minsan tinatanong, Lord, ba't di mo tinutupad yung pangako mo? Ba't di mo ako binibless? Ba't di mo pinapagaling? Ba't di mo ako sinasagot yung prayers ko? Eh, ikaw ba tinutupad mo yung pangako mo kay Lord? No? Ganun po ang relationship. Hindi lang puro si Lord ang nagbibigay. Tayo rin magbibigay. Amen? Next, ito po. O, ayan. Ano ba yan? Tithe ba yan? O ano? Tithes, oo. Ano po yan? Ang ikapo. Will a man rob God? Alam niyo po, hindi po, kung ikaw ay first-timer, halimbawa, si Emil, nag-invite siya ng first-timer. Halimbawa, si Raul yung first-timer niya. No? Attend ka sa church, no? Be-bless ka ni Lord. Ang ganda ng kantahan. Anointed yung preaching, ganyan. Eh pagdating niya, medyo na late siya. Inabot niya tithes and offering. Eh sabi nung nag-offering, magnanakaw ka. Ninanakawan mo ang Diyos pag hindi mo binigay ang yung tithes and offering. No? Masahol ka pa sa mga korap, mga buhayang flood control contractors. No? Eh ano kaya magiging reaction ng first timer? No? Kararating ko lang, nanakaw na ako dito. No? Hindi na atin. Amen po ba? Bakit? Ang offering, ang tithes po ay para lang sa lumalago na kay Lord. Para sa Christian na tumanggap na kay Lord at nangako na kay Lord na ibibigay niya yung kanyang 10%. Eh, first timer lang yun eh. Amen po ba? Ngayon, kung titignan po natin ang konteksto ni Malakay, nire-rebuke niya ang mga Israelita. Because they are covenant people of God. They fail to give their promises o fulfill their promises to God. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. Ayan. Ano po yan? Ibigay ang bahagi ng iyong pagpapala. Okay, ito po. Sige, sabay-sabay. Diba? Now, bakit sa Old Testament po kasi lalaki, sila yung head of the family. Pero actually, kasama na rin po dyan ng babae. Pero since ang lalaki ang head of the family, sila yung nagbibigay ng offering. Next, ang ikapo ng lahat ng natanggap mo sa Diyos. Lahat ng natanggap mo kay Lord, may 10% dapat si Lord. Di ba? Ano yun po? Sige po, basahin nga po nyo dito. Okay, dapat may bahagi si Lord. Dapat ibibigay mo sa Panginoon bawat blessing na natatanggap mo. Now, hindi po kailangan ni Lord ng pera. Pero kailangan ng templo niya, ng gawain niya ng pera. Alam niyo po ba, ang 12 tribes of Israel, ang 11 tribes, meron po silang mga lupa. Pinamana sa kanila, halimbawa, ang Judah, o sige, dito ka sa Hebron.
No? Ikaw naman, Benjamin, o dito ka, merong mga iba't ibang tribo, meron silang lupa na sasakahin, no? Tataniman. Ngayon, ang Levita, ito yung mga priest, mga musician, mga singers, preachers, ay wala po silang lupa na ibinigay sa kanila. Walang pamana sa kanila. Si Lord lang ang pamana nila. Hindi sila nagtatanim, hindi sila nagtatrabaho. Full-time sila sa templo. Ngayon, ang utos ng Diyos, lahat ng mga tribes, 11 tribes, na nagsaka at may mga pananim, yung mga harvest nila, pag naka-harvest sila, yung 10% nung unang ani, dadali nila yon sa temple. Ang makikinabang noon, yung mga priest and Levites. Naunawaan niyo po? Para makapag-perform sila ng duty nila to teach the Word of God, to preach the Word of God, to pray for the people of Israel. Ganun po. Kaya bawat matanggap nilang blessing, binibigay nila kagad yon sa mga naglilingkod sa templo. Now, dito po makikita naman natin, sabi po sa Galatians, wala po dyan, pakisulat lang po. Galatians chapter 6. Ito po yung, bago po sabihin na anuman tinanim mo, aanihin mo, Galatians chapter 6, verse 6, let him that is taught in the word communicate unto him that teaches in all good things. Ibig sabihin, sa bawat pagpapalang natatanggap mo, ay babahaginan mo ang nagtuturo ng salita ng Diyos. Na parang ganun po sa Old Testament, bawat blessing na matanggap nila, harvest na makuha nila, dadali nila sa templo para makinabang ang mga priest and Levites. Naunawaan po ba natin? Hindi kailangan ng Diyos ng pera, ng pananim, ng baka, ng kambing, ng tupa. Kailangan ng mga lingkod ng Diyos, mga priest and Levites. Kaya yun po ay prinsipyo ng Bible from Old Testament to New Testament. Kaya ito po. Next po. Okay. Ito naman, pagbuhos ng pagpapala, pag-alis ng sumpa. Ayan. Sino rito gusto maalis ang sumpa sa kanyang buhay? Sumpa ng kahirapan, ng kaguluhan, ng broken homes, broken family, sumpa ng takot, pangamba, sakit karamdaman. Maalis po yan para ang blessing ay darating. Ito po ang sinasabi. Ayan. Ano pong sabi? Basahin po natin. Sige, tuloy pa. Meron pa yan, di ba? Sige. Kung ngayon, ito po ay sinasabi nila, Brother Sunny, hindi na applicable sa atin yan. Panahon lang yan sa Old Testament. Alam niyo ho, ang Old Testament ay isang halimbawa na dapat din nating tularan. Kung ano nangyari sa lumang tipan,
ang pinapractice ng mga New Testament apostle, actually wala naman silang New Testament Bible during that time. Old Testament yung binabasa nila. Amen po ba? Mga revelation lang, ang pinagdidiinan na lang nila sa New Testament, wala nang hayop na ihahandog, wala nang priest, wala nang sinusunog na hayop, na tupa, kundi si Jesus na yung tupa. Pero andun pa rin yung suporta. Actually, ito po ay tinatawag na 10%. Ito po yung tax sa templo. Ayan. Tax po yan. Na obligasyon nila, for example, sa gobyerno ng Roma, nung panahon ni Jesus, tinanong siya, dapat bang magbigay ng tax sa Roma? Anong sabi ni Jesus? Asan yung coin? Sabi niya, sino nandito sa coin? Si Cesar. Ibigay ang kay Cesar na para kay Cesar. Ibigay ang sa Diyos na para sa Diyos. Ibig sabihin, binibless kayo ni Cesar with peace, security, protection, blessing. Ibigay nyo kay Cesar yun. Diba? Kung ang Diyos binibless ka financially, nilulutas problema mo, sinasagot prayers mo, ibigay mo sa Diyos yung obligasyon mo sa Diyos. Naunawaan po ba natin? It's just as simple as that. At yun po ang sabing ganon. Dahil pag hindi mo binigay, halimbawa, ang tax mo, ninanakawan mo ang gobyerno. O kung yung mga contractor naman, hindi ginawa yung mga flood control project, ninanakawan niya ang taong bayan. Kasi tax nila yun, di ba? Ganon din po tayo. Pag binless ka ng Panginoon, tapos hindi mo binigay sa Kanya ang iyong handog at pasasalamat at ang iyong ikapo, ninanakawan mo nga naman ng Diyos. At eto pa, sino po ang nakakakilala kay Mr. Colgate? No? Sino ang toothpaste niya ay Colgate? Alam niyo ba si Colgate ay isang born-again Christian? William Colgate. No? Almost 100 years and 100 plus years na ang Colgate all over the world. At siya ay active sa church. Siya ay nagbibigay ng 10%. Kaya binibless yung negosyo niya ang Colgate dahil siya ay sumusuporta sa gawain ng Diyos. At hanggang ngayon, patay na si Colgate, kilala pa rin ang kanyang produkto. Ang KFC, sino kumakain sa KFC? No, si Colonel, ano pangalan no? Sanders, ay isa ring faithful tither. Kaya sobrang blessing ang KFC, all over the world may KFC. Bakit? Kasi nagbibigay siya ng kanyang 10%. Quaker Oats, sino rito ang kumakain ng Quaker Oats? Oo. Yung pinaka-founder ng Quaker Oats ay faithful tither din. Kaya binibless yung negosyo niya. Kaya pinangako ng Diyos, kapag binigay mo sa Diyos ang para sa Diyos, ibubuhos ng Diyos ang pagpapala sa iyo. Ang sabi niyon, bubuksan ang langit at ibubuhos ang pagpapala. Amen po ba? Sige nga po, purihin natin ang Panginoon. Kaya hindi mo pwede. Meron na kasi mga nagtuturo sa internet, sa YouTube. Nako, kasalanan niyang tithes and offering na yan. Prosperity gospel. Para lang yan sa mga pastor. Gusto lang yumaman. Sa totoo lang, dito po sa church, tanungin niyo yung treasurer natin, kumikickback ba tayo, Pastor Roland? May 30% ba tayo dyan, kickback? Wala rin kaming ini-insert na budget dyan. At wala rin po kaming ghost project. Tignan nyo nga kung may ghost. No? Ay kung titignan nyo naman ang lifestyle check. No? Itong sapatos ko, bigay lang po nito ni Analita. No?
Yung pantalong ko, bigay ng nanay ko pero hindi ko alam kung saan galing. Sa ukay-ukay ba? Sa Purinarya ma. Oo. Kaya nasa uso pa yung pantalon ko. Diba? Maluwag. Yan ang uso ngayon. Yung barong ko, bigay rin po yan. Yung relos bigay, wala po akong luho sa sarili. And 20 years po akong nagpastor sa Land Church, wala po akong sweldo. Love gift lang o parang donation. No? Ang mga doktor, hindi ka gagamutin kung wala kang, wala kang pambayad. Hindi ka pa nga ginagamot, may bayad na eh. Diba? Pagka gumaling ka o hindi, mamatay ka sa sakit o magbabayad ka pa rin ng bills. Kaya nga yung mga mahal sa buhay ng mga na-hospital, di ba? Umiiyak na sila, namatay yung kanilang mahal sa buhay, umiiyak pa sila sa hospital bills. Kasi hindi pwedeng i-refund, no? Abogado, hindi ka pa pinagtatanggol sa kaso. Ano pa ang tawag doon? Acceptance fee. Magbabayad ka na. Di ba? Manalo, matalo, may bayad. May refund ba? Wala. Pastor, paus na. Pinag-pray ka, gumaling, nabago ang buhay mo, nasolve ang problem mo, pero hindi ka obligadong magbigay. Naunawaan po ba natin? Now, punta na po tayo dito. Ang handog. Ang offering po ay wala po yung percent. Yan po ay any amount. Basta galing sa puso. Pero hindi lang po pera ang offering. Ang handog ng papuri. Praise and worship to God. Offering mo na yan. Pag pinagpala ka ng Diyos, maghandog ka ng papuri sa Kanya. Ano pong sabi dito? Pakibasa, sabay-sabay. Amen. Kaya that's offering. Offering of praises to God. Pag pinagaling ka ni Lord, ipagsabi mo, pinagaling ako ni Lord. Amen? Yung auntie ko, no? Ante, tumayo ka nga, ante. Pinagaling na ni Lord, nagdadialysis yan. Pero nandito ngayon. Dati rin niyang breast cancer survivor. Yan. Amen? Kaya yan po ang paborito kong ante. Ako naman ang paborito niyang pamangkin. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni ante. Yung iba nahihiya pag sinabing, pinagaling ka ni Lord, patotoo ka. Yung ko nakakahiya. Yung iba nahihiya eh. Kasi pigsa daw yung pinagaling sa kanya ni Lord. Kurikong. Kahit ano pa yon pag malaki mo ang Panginoon. Amen po ba? Okay. Dito na po tayo. Ano pang handog ang ibibigay? Kaya pinagpala ay upang makatulong sa kapwa. Kaya ka binigyan ng Diyos ng maraming pagkain para hindi solohin yun, hindi eat all you can, para ibigay mo rin sa iba. Amen po ba? Hindi maging maramot sa blessing. Okay, tingnan po natin. Basahin niyo po sabay-sabay. Yun. That's also an offering. No? Halimbawa po, pupunta po kami ng Leyte. Ito pong October 17 hanggang 22. Siyempre, mag-share kami ng Word of God doon. Magpe-pray. Pwede po kayong magbigay ng offering o mission offering para maging part kayo ng aming mission. Yun, para matulungan yung mga kaluluwang naghihintay ng kaligtasan. Next. Ito po,
ang lingkod ng Diyos. Ayan. Basahin niyo po sabay-sabay. Ayun, kaya ka binibless. Alam niyo po yung picture na yan po ay missionary sa Africa. Yung lalaki po diyang balbasarado, yan po si John G. Lake. At pumunta sila ng Africa, nag-preach siya ng gospel, maraming buhay na bago. According sa history, si John G. Lake, ang dami po ang recorded niyang 100,000 na gumaling sa prayer niya. At maraming buhay ang nabago. Pero kulang sila sa financial support. Ang sumusuporta lang po sa kanila yung nasa Amerika. Dumating sa point, dahil kulang ang suporta sa kanila, minsan nalilipasan na sila ng gutom. Yung mga Africans naman, dahil laging kinakatwiran, mahirap lang kami, wala kaming isusuporta sa iyo. Punta sila ng punta sa bahay ni John G. Lake, inaasikaso ng asawa, pinagpe-pray, kinakaunselan yung mga tao, maraming buhay na babago, gumagaling na may sakit. Hanggang sa dumating sa point, sa sobrang pagod ng asawa ni John G. Lake, na burn out at namatay. At nakakalungkot po yung mga anak ni John G. Lake nagkaroon ng galit na inabuso nila ang parents ko. No? Hindi man lang nila sinuportahan. Halos namatay na yung nanay. Kaya, alam niyo po, ang buhay po ng mga lingkod ng Diyos, ayan po, tignan po natin, pray for your pastors. Ayan. Okay, sa taas, ano po yun? 97% of pastors have been betrayed, falsely accused, or hurt by their trusted friends. 70% of pastors battle depression. 7,000 churches close each year. 1,500 pastors quit each month. 10% will retire a pastor. 80% of pastors feel discouraged. 94% of pastors' families feel the pressure of ministry. 78% of pastors have no close friends. And 90% of pastors report working. Ayan, si Pastor Roland, may trabaho sila. 55 to 75 hours per week. Kaya you have to pray for pastors. Ang doktor, hindi ka pa gagamutin kung wala kang pambayad. Ang abogado, hindi ka rin ipagtatanggol kung wala kang pambayad. Ang pastor, halos pagod na, willing ka pa rin paglingkuran. Walang bayad. It's just a consideration. Meron po akong kausap na abogado, lawyer po siya, at nakatira siya sa Las Piñas, pero ang law office niya dyan sa Maynila, sabi niya, alam mo, marami akong sinusuportahang pastor. Sabi niya sa akin, pero bakit kaya ganun ang buhay ng pastor? Naghihirap, kawawa naman, mga man of God. Tapos, sabi ko, attorney, wag po kayong magagalit. Sabi ko, kami pong mga pastor kasi, ang serbisyo namin ay free, non-profit. Kayo po, attorney, consultation fee lang, may bayad na. Ang laki po ng binabayad sa inyo. Nakaupo lang kayo, nagsasalita lang kayo. Kami hindi lang kami nakaupo, no? Nagbabahay-bahay, nagba-Bible study, nag-i-evangelize. Pero wala kaming inaasahan. Kung sino lang ang hipuin ni Lord, no? Na willing na sumuporta. Kaya ang hirap po. Nakakalungkot, kaya mas maraming yung iba ayaw magpastor. Mas gusto pa nilang maging gambling lord, drug lord, sindikato. Kasi mas malaki pera. Kaya mas marami tuloy na pupunta sa impyerno dahil sa ganun. Maraming napapahamak because of lack of support. Ayan po, praying for pastors, personal life, administration, sermon study, tests and trials, oversight, resources. Tignan niyo po si Moses. Ito po si Aaron at si Hur holding up Moses. Sa Exodus 17, 8-16, kung babasahin niyo po yan,
Yan po yung nakikipaglaban sila sa mga Amalekita, Amalekites. No? Si Joshua, ang pinaka-general, lumalaban po yan. Hanggat nakataas ang kamay ni Moses, nananalo sila sa gera. Pero nung napapagod na si Moses, nangangawit na ibababa na yung kamay, natatalo sila. Ngayon, ang ginawa po ni Aaron at ni Hur, hinawakan nila ang kamay ni Moses. Hindi po nila sinabi, Moses, tanggapin mo na kasi matanda ka na. Sakitin ka na, ubuhin ka na. No? Pwede ba umalis ka na dyan sa position mo as our leader? Palitan ka na namin. Hindi po ganun. Ang ginawa nila, inalalayan nila si Moses. At habang inaalalayan nila ang kanilang spiritual leader, nagtatagumpay sila sa labanan. Kaya, yan po. Alam nyo, sa bagong tipan, ito ang sabi ni Apostle Paul sa mga financial supporters niya sa church sa Pilipos. Basahin nga po natin, sabay-sabay, noong buhat. Now, alam niyo po, kung babasahin niyo po ang konteksto ng Book of Philippians, ito po ay thank you letter ni Apostle Paul sa mga financial supporter niya, mga partners niya in the ministry. Prayer partners and financial supporters. At alam niyo po ba, sinulat niya yan, nakakulong pa siya. Ano? At siya ay nagpapasalamat. Sabi niya, sobra-sobra yung suportang binigay niyo sa akin. Hatid ni Epaphroditus. Kung babasahin niyo sa chapter 2, si Epaphroditus halos mamatay na over fatigue, na burnout. Kasi nga, travel siya ng travel. Wala pa naman siguro, wala pa naman mga Grab noon, ano pa ba, yung mga ano, wala pang private jet, wala pang, taxi, o wala pang ano, Uber, di ba? Kaya puro kabayo pa tigdig, gano'n. Di pagod talaga yon, no? Kukunin niya yung mga suporta, wala pa kasing GCash noon GCash mo na lang, no? Kukunin pa ni Epaphroditus. Pero si Epaphroditus, nagpipreach din yun. No? Pero assistant siya ni Paul. Kaya kung babasahin nyo, na burnout yon si Epaphroditus, halos mamatay sa sakit. Sobrang pagod. Pero sabi niya, yung mga love gift na binibigay nyo sa akin, sabi ni Apostle Paul, hindi nyo sa akin yan binibigay. Sa Diyos nyo yan binibigay. Para yan sweet aroma. Masamyong handog. Nakakarating sa heaven yung mga love gift nyo. Naririnig ng Diyos, nakikita ng Diyos. Tapos, kapag nakarating na sa Diyos yan, ang sabi ni Apostle Paul, yung Diyos na pinaglilingkuran ko, my God, whom I serve, shall supply all your needs. Kaya halos pareho yan, yung Philippians chapter 4 verse 16 to 19, halos pareho yan sa Malakay chapter 3 verse 10. Nadalhin mo ang iyong mga ikaput handog sa templo para masuportahan ng mga priest at Levites at aalisin ang sumpa sa iyong kabuhayan at bubukas ang langit, ibubuhos ang pagpapalang wala kang sukat. Kalagyan. Halos pareho sila. Kaya wag po nating sabihin na hindi na kailangan yung tithes and offering.
pang prosperity gospel preacher lang yun. No. Wala po. Kaya ho, kagaya nga ho nung sinasabi ko sa inyo, dito po sa Land Church, wala po kaming kickback dyan ni Pastor Roland. Katunayan, expenses yan sa mga gastos dito sa church. No? Pero alam nyo, yung mga binibigay nyo, nakakarating yan sa Diyos. Nakarecord yan. Kaya kayo binibless ng Panginoon para i-bless nyo ang gawain ng Panginoon. Amen po ba? Hindi man kayo pastor or evangelist para makapag-preach ng gospel sa mga tao, sa probinsya, sa Leyte, sa kulungan, sa ospital, sa bahay-bahay. Wala man kayo, busy kayo sa trabaho, pero yung suportang binibigay nyo, yung tithes and offering, yung pledges nyo na sinusuport nyo para na rin kayong nagpipreach ng gospel. At yung reward ng pastor ay reward din ng Diyos para sa inyo. Amen? Kapag kayo po ay sumusuporta. You see, that's the message. Kaya ka, balikan po natin, kaya ka pinagpapala ng Diyos ay para maging mapagbigay ka. Maibigay mo sa Diyos ang iyong ikapo. Maibigay mo sa Diyos ang iyong handog. Handog ng pagpupuri. Maibigay mo ang handog ng pagtulong sa mga mahihirap. That's the very purpose of blessing. Kapag ang blessing na natanggap mo, ginamit mo lang sa luho, sa layaw, pagpayabang sa kapitbahay, nahuhulog ka na sa kasalanan. Mapapahamak ka sa impyerno. Masisilaw ka sa salapi. Pero kapag ka puro blessing na tinatanggap mo, ibinibigay mo sa dapat ibigay sa Panginoon, sa ganyang gawain, hindi ka matutukso. Tumayo po tayong lahat. Sa oras na ito, I believe ang Holy Spirit, kinakausap po kayo ng Holy Spirit. The Holy Spirit is speaking to your heart. Yes, God is willing to bless you financially. God is willing to bless you materially, spiritually, physically. Pero kailangan po magbigay tayo sa Diyos. Amen po ba? Para tuloy-tuloy ang blessing, hindi mawala ang blessing. Sino ritong pinatawad ng Diyos sa kanyang kasalanan? Taas po kamay. Sinong nilutas ng Diyos ang kanyang problema? Taas ang kamay. Sinong pinagaling ng Diyos ang kanyang karamdaman? Taas ang kamay. Magbigay kayo sa gawain ng Diyos. Tuparin nyo ang inyong pangako, your tithes, your offering to God. Lalo pang dadaloy pa ang blessing. Amen po ba? Sige po, umawit muna tayo ng awit pagsamba sa Diyos. Sing, you are worthy of it all, O God. You deserve the glory. You worthy of it all. You worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You worthy of it all. You worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things.
even our body, a living sacrifice, holy, acceptable, pleasing to God. This is our reasonable service. Receive all the glory. Receive all the praise. Our reverence to God who created heaven and earth. To God who blessed us. To God who manifested His life in our life, in our body, in our family. Receive all the glory, praise. We give you all the glory, praise. All the glory. Receive. You deserve the glory. The moment we praise you, Lord, your throne from heaven is absorbing our praise. You are receiving our praise, and you are coming down, Lord, absorbing all these praises. Thank you, Lord, for being with us. Thank you, Lord, for accepting our praise. At sinabi ng iyong salita, if you seek God, and all of these things shall be added unto you, Lord. Lord, we ask right now kung sino man sa amin ang may pangangailangang pinansyal. And I declare the devil has no place in your finances because you are made whole, Jesus said. The moment we hear the Word of God, the Word of God will not come back to God empty, but it will be fulfilled, Lord, because you're watching your Word to fulfill it in the name of Jesus. Lord, we desire, Lord, that we are blessed. Receive it by faith. God is giving you His blessing. Lord, from the top of their heads down to the soles of their feet, receive it by faith. You will be blessed. The Lord will answer your prayer. And you are no longer on the poverty. You are no longer poor, but you are rich. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich in Jesus' name. At kung sino man sa amin ang may karamdaman, we declare, by your stripes, He was wounded for our transgressions, and He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and by whose stripes